So congratulations, MJ. Grabe, so nakakatawa lang that you have your own show. I know. Diba? Pero paano nagsimula to? Itong in-offer sa itong RUG? I think nagsimula to nung nag-guest lang ako sa BRGY ni Bianca Gonzalez. Parang nagpipinch hit lang ako. Tapos there was this time na pina-guest nila ako to interview Juday. Pero yung interview kay Juday, nasa restaurant niya in Alabang. So hindi makakapunta si Bianca, ako yung pinag-pinch hit. Tapos parang siguro napansin nila na parang, ay, may kakaibang flavor kapag outside the studio, tapos may artista. So parang nag-iba yung texture nung interview. Parang doon nagsimula. Pero that day, na nag-taping kami ni Juday, after nung taping, kinausap ako ni Reggie, our content head for TFC, ng MJ, they're thinking of giving you your own show. Nagot ako, ba't ako? Parang ganyan. When was that? Oh my God. A year? No. Lately lang? Kung di ako nagkakamali, March of this year? April of this year. Wow. Tapos, tinanong nila ako, do you have a concept in mind? So may bibigay akong concept. Originally, ang RUG talaga is a travel show. Parang, it's a concept that I had in mind way back 2006. Pero yung concept na yun, hindi for me. It's for different hosts. Kasi nga, natitrain na ako nung time na yun na mag-conceptualize ka, mag-brainstorm ka ng mga shows na pwedeng gawin sa Studio 23 nung time na yun. So, itong show na to, it was in my head. Tapos parang, sinabi ko lang, ito yung concept ko. We tried it, we taped for like 2 episodes. It failed. Hindi siya nagmukhang okay. Parang nagmukha akong travel show host. So parang ang naisip ng management, masyado nyo namang nilayo si MJ sa brand niya. Because ang brand ni MJ is interviewing celebrities. So masyado, parang ang bilis nyo naman siyang ginawang travel show. Correct. Hindi siya pang ganon. So reshoot. Hindi reshoot, parang revise. So nung ni-revise yon, sinabihan ako, ano ba yung premium ni MJ? Meron siyang access sa mga artista, malapit siya sa mga artista, and he asks sometimes the controversial and the fun questions. So doon kami nagbangko. So doon namin binuo yung RUG. Kaya siya tinawag na RUG. Sino yung first guest mo? Vice. Wow. Pasabog agad yung Vice ganda. So, inawitan ko siya. Sabi ko, Vice, I have now my own show, TFC. Tapos, pumayag siya na house tour. Actually, hindi siya house tour. More of house visit lang. Kasi, doon lang kami sa sa sala, sala and entertainment room. Hindi namin pinicture yung ibang parts of the room. So, ayun, Vice was the very first episode. Tapos, kumbaga, naging okay tong show na to because you are close to the artist. Very hands-on ka. Oo. On inviting them. Hindi lang inviting them. Tama, number 1, inviting them. Kasi minsan nilalabas ko yung friendship card eh. Like si Vice, wala naman siyang pinopromote. So, pumayag siya. Catherine, pumayag siya. Coco Julia, pumayag sila. So, na-touch ako sa sinabi ni Coco. Nagkwentuhan kami, tapos parang sinabi sa niya, hi Coco, I have this show now on TFC, RUG. Ang sabi niya sa akin, ilang taon mo kaming tinutulungan. Ngayon, kami naman ang tutulong sa'yo. Wow. So, actually, na-touch talaga ako noon. Sinabi niya yun sa harap ni Julia and the team of Dreamscape dun sa trade event. So, nung nag-pitch ako sa kanya, sabi ko, ito yung gusto natin gawin. Tapos nag-collab kami, sabi niya, baka pwedeng ito, gusto mo itong gawin, ganyan. So, we met halfway, may nabuo kaming concept. So, okay si Julia, okay si Coco, so we're just fixing the schedule. So, ayun, nakaka-touch lang na yung mga artista are very open and okay sila to. Kasi you're MJ already. Kasi you are friends with them, di ba? Pero kung iba, yung relasyon. Pero, ikaw ba, I don't know, hindi ko pa rin masyadong napapanood yung show. Pero may halo pa rin bang tanong at interview at intriga during that time? Intriga ng mga celebrity yung gina-guest mo? Intriga not so much. Hindi siya talaga intriga-driven na show. It's really light. It's really light and fun.
we want it to be a safe space for the celebrities. Pero minsan yung mga celebrities na yung nagre-reveal tungkol sa kanila. So hinahayaan namin yun. Like yung kay Maki and sa mom niya, nung nag-house visit kami, mismong yung mamang nagsabi niya na ang gusto niyang maka-love life ni Maki, si Maloy. So, it's not explosive, it's not controversial, pero revealing, nakakatuwa. So, mga ganon siya, Alan. Kumbaga wala kang seeded question para itanong to sa artist during that time. Wala eh. Parang walang intensyong makintriga. Yun talaga yun. Pag naka-RUG mode ako, wala siyang intensyong makintriga. But, kung doon dadalhin ng artista yung conversation, wala na akong magagawa. So, it's all up to them. Hindi katulad sa TV Patrol, ay hindi, Alan, kailangan tanongin natin ko talaga. Alam mo yan, di ba? Parang hindi kayo makakaiwas, hahabulin ko kayo. So siguro yun din yung isang bagay kung bakit pumapayag sila. Kasi alam nilang it's not safe space nila itong ano. Pero ikaw, not giving siguro, pero syempre may mga behind that scene, di ba? Any memorable interview sa kanila? Itong mga nang-interview na so far na hindi mo malilimutan na, uy, hindi ko pwedeng ilabas to. May mga ganon? Wala naman. Nakakatawa lang yung mga hirit ko. Kasi katulad nung kay Catherine, parang pag gano'n na si Catherine sa ano pa-love life na siya yung sagot niya pa-love life na. So parang sinabi ni Catherine na parang, when I have kids, gumanon siya yung line na when I have kids. Sabi ko, kailan yun? Gumanon ako. Tapos, pinunchline ko yung manager ni Catherine, si Lulu. Ayan, Lulu ha, hindi nang galing sa akin. So, parang gano'n. Lumabas yan? Lumabas yan? So, you can watch it. So, ganun siya. Pero hindi mo na sinusundutan? Hindi na. Kasi parang yun nga, pag nararamdaman ko pag hindi komportable yung artista, hindi ko na ginaganon.